Topic po natin ngayon kung paano aalisin ang stress, ang nervyos, ang kaba ng mabilis. Kung kaya 10 minutes, 15 minutes, mabawasan itong kaba or panic attack. Okay. Maraming klaseng stress at nervyos. Merong konting nervyos lang. Merong sobrang nervyos na tinatawag na panic attack. Ewan ko kung nakaramdam na kayo ng panic attack. Actually, yung madalas manervyos, madalas mag-panic attack, pwedeng kabado ka lang or pwedeng senyales siya na sobrang stress, baka papunta na sa depression. Ano ang senyales na panic attack na yon? Actually, malalaman mo na panic attack yon. Number 1, kakabhan ka talaga. Alam mong may kaba. Pangalawa, mafe-feel mo yung puso mo, medyo malakas ang kabog. Mararamdaman mo siya kumakabog. Number 3, yung sa akin yung nararamdaman ko, parang yung ulo mo lumalaki. O parang medyo nagre-ring o umiinit yung ulo. Parang umiinit siya, parang may nagre-ring sa tenga. Parang kakaiba yung pakiramdam. Alam mong iba siya. Number 4, may tinatawag na senyales na unreality. Feeling of unreality. Ano ba ibig sabihin nito? Ito yung mga doctors, ganito pag-describe nila. Unreality, yung feeling mo parang wala ka sa lugar, wala ka sa mundo, parang nasa ibang lugar ka. Nananaginip ka ba o hindi ka sure. Number 5, panic attack, may hingal din yan, hinihingal. Okay, number 6, hindi mapakali. Hindi siya mapakali, hindi alam kung aalis, maglalakad, gustong gumawa. Number 7, ito. Feeling of dying. Feeling niya parang mamamatay na siya. Ganun ang feeling ng panic attack. And number 8, may cold sweats. Talagang pinapawisan ng malagkit ang may panic attack. Ngayon, pag panic lang, ito yung mararamdaman mo. Pero kung may halong depression, may dagdag sintomas. Medyo malungkot din. Dagdag yung walang gana sa buhay, wala nang gana magtrabaho, at yung tulog, nagloloko. Minsan yung iba, tulog na lang ng tulog, ilang araw, tulog ng tulog. Para makalimutan yung problema, tulog na lang ng tulog. Yung iba naman, di makatulog. So, ito, mas may depression ang senyales nito. Bibigay ako ng mga tips, actually 15 tricks to mga short tips, paano makontrol itong stress and anxiety pag dumating to. So, ganito gagawin mo Isipin nyo to. Una-una, magbibigay muna ako ng good news. Ang good news dito, para sa akin 99% sa inyo nang nakikinig ngayon na may panic attack, ay walang seryosong sakit. Bakit? Napanik ka lang nasobra panic ka Diba? Kung may heart attack ka, dapat ang sintomas mo masakit ang dibdib. Diba? Kung may stroke, dapat bulol ka na. Kung may cancer, dapat namayat ka na, may bukol ka na. Pero pag panic attack, usually isip mo lang yan. Mental health lang yan. Mental health issue. Number 1 tip, acknowledge mo yung stress mo. Acknowledge mo, ay nagpa-panic attack ako ngayon Alam ko na yun So pag naramdaman ko yung tenga ko umiinit, nagpa-panic na ako. I am aware, alam ko, so alam ko nang gagawin. So acknowledge mo yung stress. Yan. Number 2, pwede gawin, pwede kumain konti. Konti lang, konting inom. Yung iba inom ng tubig relaxing ang tubig. Pwede rin daw chewing gum. Ang chewing gum daw, stress reliever, yung mas nagngunguya. Merong pag-aaral yan mas nag-chewing gum, mas nakaka-aral, mas gumagana yung utak. Number 3, pwede ka uminom ng mga chamomile tea o gusto mong mga inumin na tsaa, pamparelax. Just the fact na pupunta ka sa kusina, kuha ka ng mainit na tubig, nagpakulo ka, nilagay mo yung tsaa mo, hinahanap mo. Gumawa ka ng 10 minutes, pag upo mo, wala ka ng stress. Paano nilibang mo sarili mo Gumalaw ka diba? Pwede rin yon. Number 4, strategy na mabilisan. Pwede itong mga essential oils, yung mga amoy-amoy na yung mga binebenta na oil, minsan maganda rin yung pamparelax Yung mga lavender, rose,
mga orange, sandalwood, minsan maganda yung amoy. Kung wala tayong pera, pwedeng bumili ka na lang mansanas. Amuin mo yung mansanas, napaka-relaxing. Ang orange kasi pag inamoy mo, medyo pampagising ang orange parang pang-aral. Pero yung apple, apple scent pampa-relax. Amuin mo na yung apple, gusto mo kainin mo yung apple, pwede rin. O maglagay ka ng mababango sa bahay, marirelax ka. Number 5, pag kinakabahan ka masyado, save ang work sa Word file o sa PowerPoint. Tapos patay mo na computer. Patay mo na computer, relax lang muna, maglakad-lakad ka, tumingin ka ng aso o pusa, kung may alaga ka, stress reduction, tapos mag-stretch ka. Number 6, ako pag nai-stress, nagpapanik, pwede ka makinig ng relaxing music. Pwede rin mga video na nagpapasaya sa'yo, yung mga inspirational talk, yung mga puno, halaman, dagat, diba? Tubig, bundok. Yung ganun lang, relax lang, relax. Number 7, pwede rin isulat. Kung meron kang kinakabahan o anong bagay, pwede mo isulat kung ano yung stress mo Pag ganon, pwede mo na isulat, stress ako dahil sa trabaho ko, 1, 2, 3, 4. Diba? Kailangan tapusin ko to, wala ng oras. So, minsan sabihin ko, kung ilan lang matapos, tapos sabihin ko, pag natapos ko tong number 1, yan, makakahinga na ako konti. I-reward ko sarili ko pag natapos ko. So, fino-focus ko yung utak ko sa positive at hindi negative. Sabihin, wala lang yan, kinakabahan ka lang, matatapos mo rin yan. Number 8, mabilisan to, tanggal ng stress, pwedeng maglakad. Lakad lang, alis ka doon sa lugar. Go for a walk, exercise, maganda yan, nagre-release ng endorphins, minus stress yan pag naglalakad. Walking para siyang moving meditation. Okay? Ilang ikot-ikot lang, marerelax ka na. Number 9, pwede itong isang technique pag kinakabahan ako dati, yung talagang total panic attack, pwede ka mag-focus sa isang bagay. Okay? Tumingin ka, let's say ito, dito sa design, sa dingding. Ano ba design nito? O, minsan binibilang ko yan, ilan ba to? Imbis na isipin mo, mamamatay na ako, lagot na ako, papano na anak ko, ilibang mo lang sarili mo. Pwede yun. Number 10, syempre, yung breathing method. Itong 4-7-8 breathing method. 4-7-8 is 4 seconds hinga. Mahirap to Tapos pigil 7 seconds. Medyo mahirap ang pigil 7 seconds. Hinga. Pigil siguro mga 3-4 seconds lang kaya ko Tapos exhale matagal. Gusto niya mga 8 seconds. So, ang ibig sabihin, hinga todo, pigil, tapos exhale ng mabagal na mabagal. Kung kaya 8 seconds, pabagal ng pabagal. Number 11, bago lang to. Maraming pangalan to. EFT, Emotional Freedom Technique. Tapping or psychological acupressure. Ito ginagawa ko. Masarap ang tapping. Mas maganda kung may ibang gagawa. Tapping. Tap lang. Subukan nyo. Napakasarap. Mas maganda kung may ibang tao. Huwag malakas. Hindi siya masahing ganun. Ano lang, tap lang. Tap. Parang tinitrigger mo siya. Ayan, Diba pag bata umiyak, tinatap lang kalmado. Kasi pag tinatap mo, parang nagre-release din ng good hormones. Number 12 technique na mabilisan, pwede mag-shower. Yung iba hot shower, nakaka-relax. Kasi pag shower, masarap yung paghinga, warm, di ba? Parang suob yan maganda sa paghinga, nakakababa ng blood pressure. Number 13, magugulat ka sa technique para matanggal ang stress. Number 13, ito, shocking to. Maglinis ng kusina, maglinis ng lamesa, maghugas ng pinggan, ano ba to? Baka pati maglaba, maglinis ng kwarto. May pag-aaral. Pag ang mga tao daw nai-stress, mag-ayos lang. Linis lang ng kwarto. Linis. Kakalinis niya, pag upo niya, nakalimutan na niya yung panic niya. Tapos pagtingin niya sa kwarto niya, ang ganda, ang linis na, di ba? So, masaya na siya. Pagkatapos niya maglinis ng 15 minutes, tapos na. Nakalimutan na niya kung ano yung kinaka-stress niya.
Number 14, mabilis to makatanggal ng stress. Tawagan ng nanay. Call your mom. Pwede yan, di ba? Laging ganun, nasaan si mom. Or tawagan yung asawa. Mabilis makarelax. Tawagan ng friends. Pwede rin. Family. Minsan, pag may nakausap kang ibang taong mabait, okay na rin. Number 15, mabilis is massage. Masahe. O, kung may magmamasahe sa'yo. 'Di ba? Kung anak mo, malilit na mga bata, minsan magaling mag-massage. Massage, 'di ba? Merong mga spa music, 'di ba? Yan pamparelax yan. Okay? So itong mga chronic stress, syempre pag tuloy-tuloy yan, pwede maging mental health problem. Pag hindi effective, papapunta tayo sa doktor. Kaya lang sa akin, unless talaga may bad signs, no? Unless bad signs na may bad signs, tingin ko pwede naman hindi magpa-check up kung konting panic-panic lang. O kung nakakatrabaho ka naman, hindi mo naman kailangan ng psychiatrist. Kasi minsan kasi pag napunta tayo sa doktor, syempre pumunta ka sa doktor, bibigyan ka ng gamot. Baka hindi mo naman kailangan mabigyan ka ng antidepressant, di ba? So, depende sa inyo. Kailan ba talaga kailangan bigyan ng gamot? Okay, yung mga antidepressant. Yung mga antidepressant kasi pang matagalan. Kailangan mo lang yung gamot kung hindi ka na makafunction. Yung galit na yung tao sa bahay mo. Hindi ka na makatrabaho, nagwawala ka na, sumisigaw na, nagbabato na. O, di ba? O physically, namayat na, o tumaba na masyado. Yung baka kailangan mo na. Pero otherwise, pwede naman yung mga tabletang pamparelax. Alam niyo naman yung mga mga anxiolytics natin, mga luma, yung mga diazepam, Valium, merong bromazepam, Lexotan, merong Sanor. Another good news, kung kayo nagpa-panic attack at kayo ay edad 40 pataas na, okay? Nakakatakot ang panic attack kung kayo ay teenager, kung kayo ay 20s, kasi bata ka pa eh. Haba pa ng buhay ko, tapos nagpanic na ako. Pero kung medyo gurang na tayo, 40 years old na kayo, 50 years old na, nagpa-panic attack pa, 60 years old na, nagpa-panic attack pa, ano ba to? Paulit-ulit na lang. Magsasawa na yung panic sa'yo. So, yung panic attack, sa tingin ko, pang 40 and below, pwede mo sabihin. Pero pag matanda na, dapat magsawa ka na sa panic attack kasi paulit-ulit yan. In short, nasa dugo mo yan. Nakalimutan ko pala sabihin ng cause. Ang cause ng panic attack, nakalimutan ko sabihin, dapat inuna ko. Alam nyo anong cause? Kasalanan ng magulang nyo. Okay? Nanay nyo, panikera. O, tatay nyo, nervyoso. Or kung hindi naman nakita mo physically, baka genetic talaga. Medyo yung lahi din eh. Meron ding taong mas panik. So, good luck po. Share po natin sana sa mga kaibigan. Hopefully, nakatulong tong video para sa inyo. Pero kung malala, feeling nyo ibang problema, pa-check tayo sa doktor. Pwede rin sa psychologist, pwede rin sa psychiatrist, pwede sa guidance counselor, pwede sa pastor, o pwede sa guidance counselor. Okay din. Good luck po. Salamat po.